ng ating nilolo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. Sa mga kapwa nating deboto na kapiling din natin sa pagdiriwang ng banal na misa sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Diyos, ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo. Sadyang sa buhay may mga bagay na kapag hindi lapat, hindi maganda ang resulta. No? Hindi nagiging maganda yung kinalalabasan. Kagaya na lamang sa areglo ng isang kanta. Kapag sa mga musikero, no? Kapag ang isang kanta ay nalapatan ng tamang tempo o ng tamang bilis o ng tamang tunog, hindi ba't nakakalikha ng isang musika? Pero pag hindi maganda ang areglo o hindi maganda ang paglapat ng tunog, ingay ang kalalabasan. Di ba? O kaya naman, kahit sa mga sayaw, no? Kung ang sayaw ay humihiling ng natatanging ang kanta ay humihiling ng natatanging sayaw, kagaya ng cha-cha o ng tango, pero kung ibang sayaw ang sasayawin mo sa mga musikang ito, no, ay hindi magiging maganda ang kalalabasan. O kaya naman pagdating sa pananamit, di ba pag sinabi natin, ay parang hindi lapat sa iyo yung damit na ito. Para bagang mali yung sukat, di ba? Kaya naman sa mga nagsusuot ng hindi lapat sa kanila, hindi komportable ang pananamit, hindi ba? At gayon din, gayon din ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon nang punahin niya ang mga pariseyo, no? Na busy lang, concern lang sa kanilang panlabas na kalinisan. No? Hindi ba't nagalit at pinagsabihan ng ating Panginoon ng mga pariseyong ito, no? Mga mapag-imbabaw, kailangan linisin mo muna ang loob para sumunod yung panlabas. Mga minamahal kong kapwa deboto, ito rin yung isang magandang panawagan sa atin ngayon. Bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, ay kailangan hindi lamang yung mga panlabas na ginagawa natin ang binibigyan natin ng pansin. Oo, dumarating yung mga pagkakataon na nagpapahayag tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsasakripisyo. Tayo ay nagdarasal, tayo ay lumalakad ng paluhod, sumasama sa mga prosesyon, sa traslasyon, no? Pero ito ba ay bunga ng isang malinis na puso? Tayo ay tinatawagan ngayon, kagaya ng mga pariseyong ito, na unahing linisin ang mga kalooban.
Bakit kaya? No? Bakit kaya? Pwede mo kasing gawin yung mga bagay na yon ng pagsasakripisyo, ng bilang isang deboto, pagbubuhat ng krus, at ng kung ano-ano pa man, pagsalya, na ginagawa mo lamang ito bilang isang palabas. No? Kaya siguro tinawag na palabas, kasi puro panglabas lamang. Pero kung sisimulan natin na gawin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng paglilinis ng kalooban, paghingi ng tawad sa mga kasalanan, pag-unawa sa salita ng ating Panginoon, pagtugon doon sa paanyaya ng ating Panginoon na sundin ang kalooban ng Diyos. Yung mga pagkilos natin, automatic na lalabas yan bilang pagpapahayag ng kung ano ang nasa kalooban natin. No? Kaya siguro gayon na lamang ang panawagan ng ating Panginoon. No? Linisin muna ang kalooban at susunod yung panlabas. No? It is automatic. Kaya mga minamahal kong kapatid, no? Kung nakikinig tayo sa salita ng Diyos, makita sana ito sa mga pang-araw-araw nating kilos at ugnayan sa ating kapwa. Kung tayo ay nagdarasal, sana ay maisabuhay natin kung ano yung ipinagdarasal at sinasabi natin sa Diyos. Habang inaalam natin ang mga utos ng ating Diyos o ng ating Panginoon, nawa ay sinusunod natin ito at itinuturo din sa mga susunod na henerasyon, hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsasabi, kung hindi sa pamamagitan ng pagsasabuhay. Ika nga, walk the talk. No? Gawin natin kung ano yung mga nalalaman at sinasabi natin, hindi katulad ng mga Pariseyo, na hindi man lamang makapag-angat ng isang daliri para gawin ang kanilang mga itinuturo. Huwag maging mapag-imbabaw, huwag maging sinungaling, huwag hintayin na kahit tayo mismo, ikaw mismo, hindi mo na makilala yung tunay mong sarili dahil sa pagmamalinis at sa pagpapanggap. Alam nyo, alam naman ng Diyos ang laman ng kalooban natin. Hindi natin maitatago yan sa Kanya. Ang mahalaga, no, itong mga kalooban na ito ay pinipili nating linisin sa pamamagitan ng grasya at turo ng ating Panginoon. At hindi natin kailangang mangamba sa ating pagkilos sapagkat kung ang ating mga kalooban ang una nating nilinis, siguradong susunod ang ating mga pagkilos. Wala tayong maitatago sa Diyos. Kilala niya tayo. Alam niya ang ating mga kahinaan, ang tunay na ikaw. Hindi lamang natin kailangang magmukhang maganda o magmukhang malinis sa mata ng ibang tao. Ngunit, simulan natin ito sa paglilinis ng ating mga kalooban.